Pag-usapan natin ang kandila. May ilang mga bagay na halos hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Hindi pa rin mawala-wala sa ating mga ritual. Isa na dyan ang kandila. Kahit marami ng makabagong bersyon ng kandila, meron ng LED, digital, rechargeable, at pwedeng maulanan at hindi kayang patayin ng malalakas sa hangin at kung ano-ano pa. Meron ding kandila sa iyong telepono na madalas nakikita na libo-libo sa audience sa harap ng mga konsyerto. At mula sa mga simbahan hanggang sa mga kaarawan, hanggang sa mga aromatherapy na spa, hanggang ngayon, kandila pa rin ang sinisindihan. Pero yung mga adik na kilala natin, iba'y sinisindihan nun. Dahil walang katumbas ang pakiramdam na nasa harapan ang isang kandila sa gitna ng madilim na gabi. Lalo na nung panahon na hindi pa naiimbento kuryente. Naniniwala ang mga sinaunang Griego na ang usok daw ng kandila ang siyang nag-aakyat sa kalangitan ng mga dasal ng mga mortal. Kandila ay bulong. Kandila ay panalangin. Kandila ay panunuyo sa mga nasa itaas ng kaulapan. Maging sa mga pagtitipon ng mga protesta at pagtutol, kandila pa rin ang ginagamit sa mga vigil. Pero sa ating kwento sa Lunes na ito, mga kapatid, mga kandilang ginagamit sa mga tradisyonal na ritual ng kanyang lola ang hindi mauunawaan ni Andy nung siya'y pumunta sa probinsya. At tatratuhin pa niya ng may pangungutya sa social media. At kung anong kapalaran ang sasapitin nitong lalaki mula sa kamay nilaan. Mga kapatid, yan po ang ating susundan. Atin na pong simula ng kwento ng misteryo na sinulat ni Ginoong Vincent Manrique. Dito po sa Sana Lord, atin na pong sindihan ang mga puting kandila ni Lola Seba.